Ikinalulungkot kong ibahagi ang pagpanaw ng ating pinunong espiritual, si Papa Francisco. Ang kanyang kamatayan ay hindi lamang katapusan ng isang pamumuno sa simbahan, ito rin ay simula ng katuparan ng isang sinaunang propesya na matagal nang nakatago sa pinakasekretong talaan ng Vatican, ang propesiya ni San Malaquias. Halos 9 na siglo na ang nakalipas nang maglakad si kapatid Malaquias sa mga lansangan ng Roma at biglang nakaranas ng isang makapangyarihang pangitain. Hindi ito panaginip o guni-guni, kundi isang sulyap sa hinaharap ng simbahang Katolika. Sa isang tila trance na kalagayan, nasaksihan niya ang hindi inaasahan, isang mahabang hanay ng mga papa, isa pagkatapos ng isa hanggang sa huling mga araw. Isinulat niya ang kanyang nakita sa 112 maikling pariralang Latin. Bawat isa ay may simbolo at babala para sa bawat papang darating, hanggang sa pinakahuli bilang 112 na tinatawag na Pedro ng Roma. Ayon kay Malaquias, pagkatapos ng papang ito, wala nang susunod. Ang banal na paghuhukom na lamang ang mananatili. At ngayon, sa pagpanaw ni Papa Francisco, natupad na ang huling pangalan. Mula kay Celestino II hanggang ngayon, si Papa Francisco ang ika-112 gaya ng inihula ni Malaquias. Natapos na ang tanikala ng propesya na nagsimula maraming siglo na ang nakaraan. Ang unang 121 parirala ay maiikli at puno ng simbolismo, kadalasang tumutukoy sa pinagmulan, pagkatao o tadhana ng bawat papa na may nakapagtatakang katumpakan. Ngunit ang mensahe para sa huling papa ay kakaiba. Hindi ito maikli o patula, ito'y isang detalyadong babala. Isinulat ni Malaquias na sa panahon ng huling matinding pagsubok ng banal na simbahang Romano, isang lalaking tinawag na Pedro ng Roma ang mamumuno sa mga tapat sa gitna ng maraming pagdurusa. Kapag natapos na ang mga pagsubok na ito, ang lungsod ng 7 burol, ang Roma, ay babagsak at isang kakilakilabot na hukom ang lilitaw upang magbigay ng hatol sa lahat. Dito nagtatapos ang propesya, nilagdaan lamang ng Malaquias. Ang nakakakilabot na mensaheng ito ay nagbibigay sa atin ng 3 palatandaan tungkol sa huling papa. Una, siya ang ika-112. Pangalawa, ang kanyang pangalan ay Pedro. Pangatlo, siya ay magmumula sa Roma. At panghuli, ang kanyang panahon ay mapupuno ng kaguluhan. Walang duda, si Francisco ang ika-112 papa mula kay Celestino II ayon sa hula ni San Malaquias. Sa loob ng maraming taon, inakala ng marami na ang huling papa ay malinaw na tatawaging Pedro at ipapanganak sa Roma, kaya't madaling makikilala. Ngunit tulad ng maraming sinaunang propesya, balot sa simbolismo ang mensahe ni Malaquias. Ngayon, sa paglingon sa nakaraan, tila perpektong bumubuo ang lahat ng piraso ng palaisipan. Si Papa Francisco ay isinilang sa isang simpleng tahanan sa distrito ng Flores, sa Buenos Aires. Bagaman ipinanganak siya sa Argentina, may iba siyang ugat. Ang kanyang pamilya ay galing Italia. Ang kanyang mga magulang ay nagmula sa rehiyon ng Piedmont sa Hilagang Italia. Tumakas sila mula sa isang bansang winasak ng pasismo at kahirapan, dala ang pag-asang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang mga anak sa Argentina. Ibig sabihin, may dugong Romano si Francisco, isang malalim na ugnay sa lungsod na sentro ng pananampalatayang Katoliko, hindi sa lokasyon kundi sa pinagmulan at espiritu. Ang kanyang tunay na pangalan ay Jorge Mario Bergoglio, hindi Pedro. Ngunit may nangyari nang siya'y hiranging papa. Tinanong siya kung anong pangalan ang nais niyang gamitin at agad siyang sumagot, Francisco. Hindi niya pinili ang pangalan ng isang makapangyarihang santo o tagapagturo. Sa halip, pinili niya ang pangalan ni San Francisco ng Assisi, ang santong kilala sa pagtulong sa mahihirap at may sakit,
sa paglakad ng walang sapin sa paa at sa muling pagtatayo ng simbahan gamit lamang ang pag-ibig at pananampalataya. Ang hindi alam ng marami ay ang tunay na pangalan ni San Francisco ay Giovanni di Pietro di Bernardone. Giovanni, anak ni Pietro, anak ni Pedro, isang pangalang puno ng simbolismo. Sa lahat ng paraan, naging si Papa Francisco ang taong inilalarawan sa sinaunang propesiya. Siya ang ika-112 papa. Dala niya ang simbolikong pangalan ni Pedro at ang kanyang pinagmulan ay nakaugat sa Roma. Ngunit hindi doon nagtapos ang propesya. Binalaan din nito na ang huling pastol ay magdadala sa kanyang bayan sa gitna ng matitinding pagsubok. Ang panahon ni Francisco bilang papa ay malayo sa katahimikan. Hindi ito puno ng tagumpay o muling sigla ng pananampalataya, kundi ng pagdurusa gaya ng hula. Nagsimula ang kanyang espiritual na paglalakbay sa sakit. Bilang binata, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang tagiliran. Kasunod nito ay mataas na lagnat at unti-unting hirap sa paghinga. Tumanggi ng huminga ng maayos ang kanyang mga baga. Agad siyang isinugod ng kanyang mga magulang sa ospital sa matinding pag-aalala. Maingat siyang sinuri ng mga doktor na may mabibigat na ekspresyon sa mukha. Nakakabigla ang resulta, isang malubhang impeksyon sa baga na puno ng mga cyst. Kumalat na ang impeksyon at nagdulot ng hindi na magagawang pinsala sa isang baga. Wala nang ibang pagpipilian. Kinailangang tanggalin ang bahagi ng kanyang baga. Mapanganib ang operasyon at mahaba't masakit ang panahon ng paggaling. Ilang araw siyang nakahiga sa kama, mahina, napapalibutan ng mga makinang medikal at katahimikan ng ospital. Ngunit sa tahimik na silid na iyon, may malalim na nangyari. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya kung gaano talaga kahina ang buhay. Naisip niyang ang katawan niya ay hindi ligtas sa pinsala at maaaring dumating ang kamatayan anumang oras. Ngunit sa halip na takot, kapayapaan ang kanyang naramdaman. Habang ang iba'y nananalangin para sa kanyang paggaling, iba ang kanyang hiling, pag-unawa at dahilan sa likod ng pagdurusa. Hindi siya nagmakaawang alisin ang sakit. Sa halip, umaasa siyang may mas malalim itong kahulugan. Lubos siyang nabago ng karanasang iyon. Simula noon, alam niyang bawat paghinga ay isang regalo at kung siya'y binigyan ng pagkakataong mabuhay, ibig sabihin ay hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. May layunin pa siyang kailangang tuparin. Ilang buwan lang matapos siyang gumaling, kahit mahina pa ang katawan at hirap pa rin sa paghinga, gumawa siya ng desisyong magbabago sa kanyang buhay, iaalay niya ng buo ang sarili sa Diyos. Mula pa sa simula ng kanyang pagkapapa, hinarap agad ni Francisco ang matinding pagtutol. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng simbahan, ang papa ay hindi Europeo at mula pa siya sa orden ng Jesuita. Naging pinuno siya sa panahong yayanig ang simbahan sa sunod-sunod na iskandalo ng pang-aabusong sexual sa buong mundo. Nagsimula ng magsalita ang mga biktima. Lumakas ang galit ng publiko. Hindi na maaaring baliwalain ang panawagan para sa pananagutan. Hinarap ito ni Francisco ng buong tapang. Hindi niya sinubukang pagaanin ang katotohanan. Taos-puso siyang humingi ng tawad sa publiko. Nakipagkita siya sa mga biktima at lumuha sa kanilang tabi. Pagkatapos ay kumilos siya, nagsimula ng seryosong pagsisikap na baguhin ang sistema at wakasan ang matagal ng katahimikan. Ngunit hindi naging madali ang daan. Bawat kaso ay konektado sa kasaysayan ng pagtatakip sa mga makapangyarihang institusyon na tumatangging magbago at sa mga lihim na grupo na gustong manatiling nakatago ang lahat. At habang unti-unting nilalantad ang sugat na iyon, isa na namang problema ang sumulpot. Mismong simbahan ang nagsimulang mabiyak sa loob.
Lalong naging lantad ang mga alitan ng mga obispo at kardinal. Lumalim ang agwat sa pagitan ng mga konserbatibo at ng mga reformista at unti-unting lumaganap ang pagdududa sa pamumuno ng Vatican. Sa isang press conference, habang pabalik siya mula sa kanyang unang apostolikong biyahe sa Brazil, sinabi ni Francisco ang isang pahayag na naging kontrobersyal. Kung ang isang tao ay bakla at hinahanap ang Diyos ng tapat, sino ako para humusga? Para sa marami, ito'y mensahe ng pagkahabag. Ngunit para sa mga konserbatibong tinig sa simbahan, ito'y itinuturing na delikado. Tinawag siyang malabo, labis na liberal at inakusahan pa ng pagpapalabnaw ng doktrina. May ilang pari na nagsulat ng bukas na liham na humihiling ng paliwanag. Ang ilan pa'y tinawag siyang erehe kahit wala namang ebidensya. Ikinumpara siya ng mga kritiko kina Pablo VI, Juan 23 at maging kay Martin Luther. Ngunit hindi siya sumagot. Hindi siya nagtangkang ipagtanggol ang sarili. Sa halip, nagpatuloy siya, kalma, buo ang loob at may matatag na layunin. Hindi niya tinanggap ang pagiging papa para sa papuri. Dumating siya upang maglingkod at naniniwala siyang ang tunay na pagbabago ay kailangang masaktan muna bago makapagpagaling. Sa kabila ng bawat hamon, nanatili siyang tapat sa kanyang misyon. Naniniwala si Francisco na ang hinaharap ng simbahan ay hindi sa pag-iisa, kundi sa pagtanggap ng bukas na pananaw. Paulit-ulit niyang binabanggit ang salitang nagdudulot ng kaba sa ilan, sinodalidad. Para sa kanya, ito'y isang simbahang sabay-sabay na lumalakad pasulong, nag-iisip bilang iisang katawan, naghahanap ng gabay. Isang simbahang hindi lamang pinamumunuan mula sa itaas, kundi pinakikinggan ng banal na espiritu sa bawat tinig. Pinalakas niya ang boses ng mga laiko, ng kababaihan, ng mga madalas na naiiwan. Inisip niya ang isang simbahang hindi sentro ang hierarchy, kundi ang pagkakabahagi ng responsibilidad. Isang simbahang tunay na tumatanggap sa mga matagal ng naitaboy, mga migrante, mga diborsyado, kababaihan, at iba pang nasa laylayan. Hindi lang ito tungkol sa mga patakaran, ito'y ukol sa malalim na espiritual na pagbabagong loob. May mga nagsabing siya'y masyadong malambot, may ilan namang nagsabing siya'y masyadong mahigpit. Pinalala ng mga debate online ang bawat pahayag niya, bawat kilos niya, ngunit hindi lamang mga usapin sa loob ng simbahan ang kanyang hinarap. Ang kanyang pamumuno ay naganap sa isa sa pinakamagulo at hindi inaasahang panahon sa kasaysayan. Ang mundo sa paligid ni Papa Francisco ay malayo sa pagiging payapa. Sumiklab ang mga digmaan tulad ng sa Ukraine, dumanas ng karahasan at pang-aapi ang mga Kristiyano sa ilang bahagi ng silangan at lumaganap ang mga krisis sa klima, sa ekonomiya at sa espiritualidad. Maging ang simbahan ay nahirapan sa harap ng kulturang tila lumalayo na sa pananampalataya. Pagdating ng 2020, tumigil ang mundo. Isinara ang mga simbahan, natigil ang mga paglalakbay dasal at tumahimik ang dating mataong mga lungsod. Sa isa sa pinakamadamdaming imahe ng panahong iyon, tumayo si Papa Francisco mag-isa sa ulan sa bakanteng liwasang San Pedro, kaharap ang Eucharistia sa ilalim ng bukas na kalangitan. Ang sandaling iyon, puno ng katahimikan at lungkot, ay nagsilbing salamin ng sakit at kawalang katiyakan ng buong mundo. Ngunit sa madilim na gabing iyon, sa panahong tila natahimik na rin ang Diyos, itinataas ni Francisco ang kanyang tinig upang ipaalala sa mundo, hindi sila nag-iisa. Ang gawaing iyon ay naging isa sa pinakahindi malilimutang sandali ng kanyang pagkapapa. Sa panahon ng takot at pagkawala, nanatili siyang matatag sa pananampalataya. Kahit na walang laman ng mga simbahan at lumakas ang pagdududa, hindi siya natinag. Isa sa kanyang pinakamapangahas na hakbang ay ang paglalakbay patungong Iraq, isang lugar na tigib ng karahasan at pagkakahati na hindi pa napuntahan ng sinumang papa noon.
Doon, nakipagpulong siya sa mga pinuno ng Islam at Kristyanismo na nanawagan ng pagkakaisa at isang kinabukasang nakabatay sa kapayapaan, hindi sa takot. Nakipag-ugnayan din siya sa mga pinuno ng lahat ng pananampalatayang Abrahamiko, Muslim, Hudyo at Orthodox. Sa isang makasaysayang pagpupulong, niyakap niya ang Grand Imam ng Al-Azhar, ang pinakamataas na autoridad ng Sunni Islam. Magkasama silang lumagda sa isang pambihirang dokumento tungkol sa kapatiran ng sangkatauhan na nanawagan ng kapayapaan, respeto at katarungan na lagpas sa mga hangganan ng relihiyon. Pinalalim din ni Francisco ang ugnayan sa mga pamayanang Hudyo. Kinikilala ang mahalagang koneksyon ng mga pananampalataya at ang kahalagahan ng paggunita sa Holocaust. Lumuha siya sa Auschwitz at niyakap ang mga nakaligtas, ginagalang ang kanilang mga kwento at sakit. Umabot din ang kanyang pagsisikap sa Orthodox na mundo. Pinalawak niya ang relasyon sa Patriarka ng Constantinople at nakipag-ugnayan sa Patriarka ng Moscow sa layuning paghilumin ang sigalot na tumagal ng daang taon. Sa Cuba, isang makasaysayang tagpo ang naganap, isang makapangyarihang sandali nang magkita at magyakapan si Papa Francisco at si Patriarka Kirill ng Moscow, ang unang pagkikita ng mga pinuno ng Simbahang Katoliko Romano at ng Simbahang Ortodoksong Ruso sa mahigit 1,000 taon. Ngunit ang panahon ni Francisco bilang Papa ay hindi kailanman naging madali. Alam na niya mula sa simula na ang ika-21 siglo ay magdadala ng malalalim at mahihirap na hamon sa simbahan. Gayunman, pinili niyang manguna ng may tapang. Sa gitna ng dilim, siya'y nagpatuloy. Isinulong niya ang pagbabago, kinondena ang kawalang katarungan, pinanigan ang mga itinakwil, at nagsalita ng katotohanan laban sa kapangyarihan. Ngunit ang pamumuno sa simbahan ay hindi isang marahang tungkulin, lagi itong may kasamang tensyon, pagtutol at matinding presyon. Iba ang kanyang estilo at ito'y naging dahilan ng pagkabigla ng ilan. Tumanggi siyang isuot ang tradisyonal na pulang kapa. Hindi siya tumira sa palasyo ng Papa. Nagsalita siya sa simpleng wika sa halip na Latin. Hindi siya namuno sa pamamagitan ng kapangyarihan. Nakinig siya. Mula pa sa simula, niyakap ni Francisco ang kanyang katauhan bilang Papa ng Awa. Ang kanyang episkopal na motto, Miserando at que eligendo, ay nangangahulugang tiningnan siya ng may awa at pinili siya. Tumutukoy ito sa sandaling nakita ni Jesus si Mateo, isang maniningil ng buwis at makasalanan, at tinawag siyang sumunod. Sumasalamin ito sa paniniwala ni Francisco. Dapat kilalanin ang kasalanan, ngunit hindi dapat itakwil ang makasalanan. Sa halip na parusa, ipinamalas niya ang habag. Hinikayat niya ang mga mananampalataya na palitan ang paghuhusga ng pag-unawa. Nagpadala siya ng mga espesyal na misyonero, mga pari na binigyan ng kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanang karaniwang nakalaan lamang sa Papa. Hinimok niya ang mga tagapagdinig ng kumpisal na maging tulad ng mapagmahal na ama, hindi mahigpit na hukom. Awa, hindi takot, ang naging sentro ng kanyang mensahe. Pumunta si Papa Francisco sa mga lugar na bihirang puntahan ng iba. Binisita niya ang mga bilangguan, ospital at mga kanlungan ng mga refugee. Yumuko siya upang hugasan ang paa ng mga imigrante, kababaihan at mga taong may iba't ibang pananampalataya. Sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, salita at maging katahimikan, naghatid siya ng iisang mensahe. Ang awa ay hindi kahinaan. Ito ang pinaka-powerful na anyo ng pag-ibig. At ito, ang larawan ng pag-ibig at habag, ang mukha ni Kristo na nais ipakita ni Francisco sa mundo. Ayon sa propesiya, si Pedro ng Roma ang gagabay sa kanyang bayan sa gitna ng matinding pagsubok. At iyon mismo ang naging buod ng pagkapapa ni Francisco. At ngayon, gaya ng inihula,
Dumating na ito sa wakas. Ngunit hindi doon nagtatapos ang propesiya. Nagtatapos ito sa isang nakakikilabot na pahayag. Kapag ang lahat ng ito ay naganap, ang lungsod na itinayo sa 7 burol ay mawawasak at ang kakilakilabot na hukom ay magbibigay ng hatol. Wakas. Ang linyang ito ay hindi lamang pagtatapos ng isang listahan. Isa itong hudyat ng katapusan ng isang panahon. Ang lungsod ng 7 burol ay hindi lamang matalinghagang salita. Ito'y isang malinaw na sanggunian. Sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 17, binanggit ang isang babae na nakaupo sa 7 burol. Ang 7 ulo ay ang 7 burol, sabi nito. Walang duda kung anong lungsod ang tinutukoy. Ito ay Roma, ang parehong Roma na tinukoy ni San Malaquias, ang lungsod na sinasabing haharap sa pagkawasak pagkatapos ng pamumuno ng huling papa. Ngunit maaaring hindi pisikal ang pagkawasak na tinutukoy. Maaaring hindi ito magmula sa apoy o digmaan, kundi mula sa isang bagay na hindi nakikita, isang espiritual na pagbagsak, isang pagbagsak mula sa loob, isang moral at simbolikong pagguho. At marahil ang puso ng propesiya ay hindi ukol sa kapahamakan. Isa itong huling babala, isang paalalang gisingin, hindi basta hatulan. Nagtatapos ang propesiya sa isang mariing babala. Ang kakilakilabot na hukom ay magbibigay ng hatol, hindi lamang sa mga nagkasala, kundi pati sa mga tapat. Ipinapahiwatig nito ang isang panahon ng pagsusuri para sa lahat. Ang propesya ni San Malaquias ay hindi lang ukol sa wakas. Ito ay isang paanyaya upang magising. Bagaman itinuring ito ng marami bilang alamat o pamahiin, ang nakakagulat nitong katumpakan ay naging dahilan upang pag-isipan ito muli kahit ng mga nagdududa. Nagsimula ang listahan kay Papa Celestino Ikalawa na nahalal noong 1143. Inilarawan siya ni Malaquias bilang ex-Castro Tiberis mula sa kastilyo ng Tiber. Hindi ito isang malabong metapora. Ang tunay na pangalan ni Celestino ay Guido di Castello at ipinanganak siya malapit sa ilog Tiber. Nagsilbi siya sa isang simbahan malapit sa Castel Sant'Angelo sa tabi mismo ng ilog sa Roma. Hindi simboliko kundi eksaktong tugma. Maging sa makabagong panahon na natiling tumpak ang mga hula. Noong nahalal si Juan Pablo I noong 1978, tinawag siya sa propesya bilang De Medietate Lunae ng kalahating buwan. Nagsimula ang kanyang termino sa ilalim ng kalahating buwan. Makalipas lamang ang 33 araw, bigla siyang namatay, muli sa ilalim ng kalahating buwan. Maikli at misteryoso ang kanyang pagkapapa. Hanggang ngayon, puno pa rin ito ng haka-haka at mga tanong na walang kasagutan. Ngunit isang bagay ang malinaw, matindi ang pagkakatugma ng propesiya sa kanyang kwento. Para sa kanyang kahalili, si Juan Pablo II ginamit sa propesya ang pariralang de labore solis ng paghihirap ng araw o eclipse ng araw. Si Karol Wojtyła, na kilala sa buong mundo bilang Juan Pablo II, ay isinilang sa panahon ng solar eclipse. Pumanaw rin siya noong Abril 8, 2005 sa ilalim ng anino ng isa pang eclipse. Ang kanyang buhay ay tila sumasalamin sa paglalakbay ng araw, tuloy-tuloy, maningning at hindi mapipigilan. Naglakbay siya ng higit sa sinumang papa noon, ipinakalat ang pananampalataya sa bawat sulok ng mundo. Naging simbolo siya ng pagkakaisa, pagtitiis at pag-asa. Isang walang kapag-urang araw, patuloy ang liwanag hanggang sa huli. Ngunit nagpatuloy ang propesya. Si Papa Benedicto XVI ay iniuugnay sa pariralang Gloria Olivae, ang luwalhati ng olibo. Ang ilan ay nag-ugnay nito sa orden ng Benedictine na matagal ng kinakatawan ng sangay ng olibo, isang simbolo ng kapayapaan at lalim ng espiritualidad. Ang iba na may nakita ito sa tahimik
at mapagnilay-nilay na likas ni Benedicto at sa malumanay na pag-iisip ng kanyang teolohiya. Maging ang pangalan na pinili niya, Benedicto, tila umalingaw-ngaw sa propesiya na para bang kinikilala niya mismo ang katotohanan nito. Hindi ito mga basta-bastang pagkakataon lamang. Paulit-ulit ang mga propesiya ni Malakias ay tumutugma sa kasaysayan, sa mga personalidad at sa mahahalagang sandali sa nakapangingilabot na paraan. Ang dating tila simbolikong tula ay ngayoy parang isang mapa, isang gabay na iginuhit sa paglipas ng mga siglo. Ayon sa propesiya, ang huling papa ang magiging huling tagapagtanggol ng simbahan bago magsimula ang paghuhukom. Ngunit ang kamatayan ni Papa Francisco ay hindi lamang pagtatapos ng isang kabanata. Ito'y pagbubukas ng mas nakakabahalang yugto. May lamat na nabuo, isang bitak na nagpapalaganap ng pagdududa at pangamba sa mundo, gaya ng isang tahimik ngunit gumagapang na anino. Sapagkat kung si Papa Francisco nga ang huling papa na inilalarawan ni Malakias, ang susunod na mangyayari ay hindi na basta isa pang konklabe. Ito na ay hakbang patungo sa di alam na bukas. Ngayon, naiiwan ang mundo sa tanong, may lilitaw bang tunay na kahalili? O ang trono ni Pedro ay maaangkin ng isang hindi karapat-dapat? Para sa marami, unti-unti nang lumilinaw ang sagot. Nangangamba silang ang susunod ay hindi pastol na puno ng habag, kundi isang lobo na nagkukubli sa anyong banayad. Yaong mga nag-aaral ng propesiya at ng aklat ng pahayag ay kadalasang umaabot sa isang nakakikilabot na konklusyon. Ang susunod kay Francisco ay maaaring hindi tunay na kahalili, kundi ang huwad na propeta na inilarawan sa Pahayag Kabanata 13. Siya ay magmumukhang maamo, banal, tila makadiyos. Ngunit ang mga salitang lalabas sa kanyang bibig ay puno ng panlilinlang at pagkawasak. Mayroon siyang dalawang sungay na parang kordero, ngunit nagsalita gaya ng isang dragon. Ang taong ito ay hindi mamumuno gamit ang katotohanan, mamumuno siya upang iligaw. At ngayon, sumusulpot ang mga kagyat na tanong, mga tanong na hindi na maaaring ipagkibit balikat. Kung si Papa Francisco ang huling pastol, sino ang hahawak ng pamumuno ngayon? Maaari bang ang bagong figura ang siyang maghahanda ng daan para sa Antikristo? Ang propesiya ni San Malakias ay hindi isang hiwalay na hula. Sa loob ng mga siglo, inuulit ito ng kasulatan. Sa kanyang liham sa mga taga-Tesalonika, isinulat ni Apostol Pablo na bago ang huling araw, magkakaroon ng isang dakilang pagtalikod sa pananampalataya at mahahayag ang tao ng kasamaan. Maging si Jesus sa Mateo Kabanata 24 ay nagbabala sa kanyang mga tagasunod sa kung ano ang darating. Sinabi niya na ang mundo ay yayanigin ng mga digmaan, tagutom, salot at lindol. Tinawag niya itong simula ng mga paghilab ng panganganak at kailangan lamang nating imulat ang ating mga mata. Nakikita natin ang pandaigdigang pandemya, dumaraming sakuna, lumalakas na banta ng digmaan at tahimik na pagguho ng moralidad at katotohanang espiritual. Hindi ito mga basta-bastang pangyayari. Isa itong padron. Sa loob ng maraming taon, tila malayo ang ganitong mga talata, mga babala para sa ibang panahon. Ngunit ngayon, pagkatapos ng kamatayan ni Francisco, ito'y damang-dama. Mabilis, totoo. Lahat ito'y inihula na, pagtalikod sa pananampalataya, pagbubunyag ng manlilinlang, isang huwad na figura na nagsasabing siya'y isinugo ng Diyos, ngunit may dalang nakatagong layunin. Ngunit kahit sa pinakamadilim na gabi, nananatili ang liwanag. Kahit nagkakatipon ang mga anino, nananatili ang pag-asa. Ang kamatayan ni Papa Francisco ay maaaring hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata, ngunit hindi ito ang katapusan ng pananampalataya. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay hindi namamatay kasabay ng sinuman.
Ang tunay na paniniwala ay lagpas sa mga tao. Ito'y nananatili, lalong tumitibay, lalo na sa oras ng kahirapan. Ngayon higit kailanman, hindi ito panahon para matakot. Ito'y panawagan para magising, para iwaksi ang kawalang malasakit, para muling bumalik sa Diyos ng may sinseridad, kababaang loob at kagyat na hangarin. Maaring hindi natin alam kung ano ang darating, ngunit alam natin kung sino ang may hawak ng kinabukasan. Maging handa, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Hindi iniwan ni Francisco ang malalaking monumento o marangyang palasyo. Iniwan niya ang mas makapangyarihan, isang pamana na hindi kayang gibain. Siya ang papa na kumalas sa tradisyon, na bumaba mula sa plataporma upang makihalubilo sa tao. Pinili niyang makinig kaysa mag-utos. Pinahalagahan niya ang katapatan kaysa kasikatan, ang katotohanan kaysa kaginhawaan. Ang kanyang layunin ay ibalik ang tunay na larawan ng Kristyanismo. Paulit-ulit niya tayong pinaalalahanan, ang mukha ng Diyos ay nasa mukha ng mga nagdurusa. Hindi binago ni Francisco ang simbahan sa pamamagitan ng mga pulisya lamang, kundi sa pamamagitan ng paglikha ng kultura ng pakikipagtagpo. Ginawa niyang sentro ang awa, ipinakita niya ang kababaang loob. Sa panahong ang ego ang pinakamalakas, nag-alok siya ng pangalawang pagkakataon sa mundong mabilis humusga. Hindi niya hinangad ang isang simbahang malayo o malamig, kundi isang may malasakit, naroroon at totoo. Sa kanyang halimbawa, naalala ng simbahan kung ano talaga ang layunin nito, si Jesus. Isang bagay ang hindi maitatanggi, wala na si Papa Francisco. Tapos na ang kanyang tungkulin. Pagkatapos ng isang buhay na puno ng pagsubok, tapang at layunin, bumalik na siya sa tahanan upang makapiling ang kanyang lumikha. Naway matagpuan na ng kanyang kaluluwa ang kapayapaang lagi niyang ipinagdasal para sa mundo. Naway bumukas ang mga pintuan ng langit upang tanggapin siya. Magpahinga ka, Francisco. Amen.